Nako, isang malakas na pagsabog, isang umaalingaw-ngaw na pahayag ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang binitawan at ito ho, ang kanyang idinawit ngayon, direktahan na ho ito, diretsahan, laglaga na po. Mismo ay itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So matindi ho ito mga kababayan at kanyang inisa-isa na ang sinasabi niya ay di umano sabwatan sa pagitan ni PBBM, gayon din po ni dating House Speaker Martin Romualdez at gayon din po ng ilang opisyal dyan sa Malacanang. Kasama ho dyan si Budget Secretary Mina Pangandaman, yung Yusek Adrian Bersamin, o dyan din po sa Malacanang at yung isang Yusek Cadiz. So iisa-isahin ho natin yan mga kababayan. So itong pagpapasabog ng bomba ni Congressman Zaldico, ito po ay, ano masasabi ho natin, parang game over na ba rito? Si Pangulong Marcos Jr. At yung mga isinasagawang pagdinig ho dyan ng Senate Blue Ribbon Committee, dyan po sa Senado na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson, mukhang wala na ho ito. Moot and academic na. Kumbaga sa wala na pong saysayan. At dahil kasi ang gusto nilang tukuyin dyan kung sino yung mga sangkot at ang isa ho sa pinaka sinasabi, yung mastermind dito po sa nangyaring matindi, napakalawak na kurakutan pagnanakaw ng pondo ng bayan. So hihimayin nun natin yan at pero ipalalabas muna natin ito hong pahayag mismo ni dating Congressman Zaldico na kung saan ay nagdidetali ho siya na ang sabi niya, utos sa kanya lahat mismo ng Pangulo. Yung kanyang pagmaniobra at yung kanyang mga ginawang pagsingit na mga budget po para nakawin ho. Matindi ho ito. Panoorin nyo ho mga kababayan. Ito hong pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ito ho. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building
in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. O yan po, no? Inyo pong napanood at napakinggan. Ito hong pahayag mismo ni Zaldico at hihimayin ko lang ho para po sa inyong kaalaman sa ating mga viewers dito po sa ating channel. Ang sabi niya, para po sa bawat Pilipino, alam niya, no, talagang galit ho lahat ho tayo, di po ba? O, dito po sa nangyaring malawakang katiwalian sa ating bansa. Pero, naunawaan daw po ni Congressman Zaldico, kasi talagang malaki po ang halagang nakataya po rito, di ba? Umaabot po sa trilyong piso O, yung nangyaring kurakutan dito po sa atin, no, di ba? Yung Pilipinas nga humakubayan, di ba? Talagang naghihikaos yung maraming Pilipino tapos pinagnanakawan. So, sabi ho ni Congressman Zaldico, matagal na raw po siyang hindi nagsalita dahil sa may direktang utos daw po sa kanya itong kay Zaldico na wag na raw pong bumalik sa Pilipinas at manahimik na lamang. Yun, nako, yun pala. Ito ikinikwento ho niya na umalis siya noong July 19, 2025 para sa isang medical check-up. Tapos nakaplanong bumalik ho, ito pong si Zaldico, pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Pero habang papauwi na raw ito pong si Zaldico, ay tinawagan po siya ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan ng stay out of the country. Huwag ka nang umuwi. Lumayo ka rito sa Pilipinas. At ikaw ay talagang aayusin. Sabi niya, you will be well taken care of as is instructed by the President. Dako, eto, matindi ho. Base sa utos daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., doon ka na sa abroad. Sabi ni Zaldico, doon na raw siya sa abroad, manahimik. At ayusin daw siya. Aalagaan ho. Base po sa kautusan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Ayon, matindi ho. At eto ho, ang sabi po ni Zaldico, noon naniwala ho siya na kaya hindi raw siya bumalik ng Pilipinas. At talagang nanahimik siya, tikom ang kanyang bibig, sumunod daw po siya. Pero, wala raw po siyang kaalam-alam na yung ibig sabihin na aalagaan daw ho siya. At yung pala, gagamitin daw po siyang panakipbutas. Yun ang ho nangyari, di ba? Parang ang ano, di ba? Yung script ho rito, kung inyo pong masusubaybayan mga kababayan, na parang, di ba, yung na ang gagawin ho ay, di ba yung sa Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee,
At nagsalita pa ho mismo si Pangulong Marcos Jr. Na sa ngayon, absuelto raw ho itong si Speaker Romualdez dahil sa wala raw ebidensya na magdidiin. At so ang lumilitaw, ang sabi niya pa, hindi raw magiging merry ang Christmas o Pasko ng mga nagnakaw sa sambayan ng Pilipino. Yung pala, mukhang kasama ho siya kasi, di ba, may binabanggit ho mismo si VP Sara Duterte na dapat ikulong niya ang sarili niya, no? Sabi yung kanyang mensahe kay Pangulong Marcos Jr. dahil siya po ang utak o mastermind nito hong nakawan sa ating gobyerno. So ito ho, sabi ho ni kwento ko lang ho para mas maganda ho. Sabi po ni Congressman Zaldico, nagulat ho siya, gagawin ho siyang parang parakip butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon ni PBBM. So ginawa nila, parang ginawa raw siyang poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan, sabi ho ni Zaldico. Kaya sabi niya, ngayon, hindi na raw po siya mananahimik. At ilalabas daw ho ni Zaldico ang katotohanan at meron siyang resibo, may ebidensya at may pangalan. Matindi ho ito mga kababayan, di ba? So ito, yung base po sa kanyang kwento, nagsimula ito nang tumawag ito pong si Budget Secretary Mina Pangandaman kay Zaldico, sabi niya. At nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Tapos sabi raw niya, katatapos, sabi ni Secretary Pangandaman, katatapos lang ng meeting nila ng Pangulo at may instruction daw, may utos daw ang Pangulo na mag-insert, magpasok ng 100 billion pesos. At yun ho, ng halaga ng mga project sa BICAM. At sabi pa ng Secretary Mina Pangandaman, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni PBBM noong araw na yan. Ayun. So ang ginawa po ni Zaldico, tinawagan niya raw agad yung Yusek Adrian Bersamin. At tinanong niya kung may instruction nga ba talaga ang Pangulo na magpasok ng 100 billion pesos. Sinabi, kinumpirma niya, totoo yan, utos yan ng Pangulo. Yan po tapos sabi niya, right after nang matapos po yung usapan daw nila, sabi ni Zaldico, ni Yusek Bersamin, tinawagan niya raw kagad yung kanyang boss na si dating Speaker Romualdez at inireport yung instruction ng Presidente na mag-insert ng 100 billion pesos na project. Sabi po, ang sagot naman daw ni Speaker Romualdez, what the President wants, he gets. Ang sabi, kung ano ang gusto ng Pangulo, yun ang kanyang makukuha o yun ang dapat na ibigay. Ayun. Tapos, matapos ang ilang araw, ay nag-set ng meeting, ito pong si Secretary Pangandaman at Yusek Bersamin sa kay Speaker Romualdez at sabi niya kay Congressman Zaldico, doon po sa Aguado Building. Sa harap lang po yan ng Gate 4 ng Malacanang. At nandun rin daw po itong si Yusek Jojo Cadiz. At sa nasabing pagpupulong, mga kababayan, ay binigay ni Yusek Bersamin yung listahan daw po ng halagang 100 billion pesos. At sabi ni Zaldico, tinanong niya si Yusek Adrian, saan galing ang listahan? Ang sabi, galing na yan mismo kay Pangulong Marcos. Galing yan kay PBBM at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Ayun. Yung brown leather bag. So, sabi po, nung sinabi ni Yusek Bersamin, ang brown leather bag, so sabi ni Zaldico, naalala niya raw nung nasa Singapore sila, matapos po yung eleksyon noong Mayo 2022 sa Hilton Hotel, sabi kasama ni Zaldico si Speaker Romualdez at si Pangulo Marcos Jr., habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniniwala siyang utos talaga ito ng Pangulo. Ayun, grabe ho ito, kababayan. Ito, hinihimay-himay ko lang yung kwento at versyon ni Congressman Zaldico para po sa inyong kalaman na sumusubaybay dito po sa ating channel. Tapos, pagkatapos daw ng ilang araw, na-inform si dating Speaker Romualdez, si Secretary Mina Pangandaman, Yusek Bersamin at Yusek Cadiz na kung pwede,
O sabi ho ni Zaldico, 50 billion na lang ang ipasok, yung i-insert. At sa program funds, dahil sa sosobra yung DPWH, yung pondo po ng DPWH, laban po sa DepEd. Kasi in practice, talagang dapat ho, no, na ang DepEd ang numero 1, na may pinakamalaking budget. So, ang ginawa, yung ang balance ho na 50 billion, so 100 billion kasi pina-insert daw ni PBBM. So, yung 50 billion napunta sa program funds, tapos yung kalahating 50 billion ay nasa unprogrammed funds. Ayun. At dahil siyempre, yung Pangulo rin naman nag-release ng unprogrammed funds. At pagkatapos sa isang araw, tinawagan daw siya at sinabi na ang mensahe ng Pangulo, ipasok nyo yan dahil ipinangako sa akin yan ni Speaker Martin. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. So again, in-inform daw, pinasabi ni Zaldico, nag-report ho siya kay Speaker at sinabing clearance, base po sa instruction ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa dyan, sabi po ni Speaker. So kaya nagtataka raw ho kung bakit sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya, si Secretary Mina Pangandaman. So eto ho mga kababayan, so talagang malinaw pa. Malinaw na ito pong pinaka-mastermind o utak ng nasabing magpamaniobra na naging dahilan ng nakawan, kurakutan sa pondo ng bayan ay mismong si Pangulong Marcos Jr. Base po ito sa naging pahayag ni dating Congressman Zaldico. So ano sasabihin kaya rito ni PBBM? Mga kababayan, ano kaya ang gagawin dito at magiging depensa ho rito ng Malacanang? O kayo ho, mga kababayan, ano masasabi niyo ho rito? Wala na, game over na ba itong si PBBM? At saktong-sakto, ang ganda ng timing ho nito mga kababayan. Ilang araw bago sumapit itong malakihang peace rally na isasagawa ho ng iba't ibang grupo at siyempre sa pangunawa ho yan ng Iglesia ni Cristo yung November 16, 17, 18. So, tutundok na ho ba ito? Mga kababayan, at wala ho hindi ho pwedeng baliwalain itong naging pahayag, testimonya, at pag-amin ni Zaldico. Kasi siya ho mismo ang nagmaniobra at utos mismo ni Pangulong Marcos Jr. So, tama pala itong si VP Sara Duterte na kung saan ay, di ba, may binabanggit ho siya na ito hong si Pangulong Marcos Jr. ay dapat ikulong niya sarili kasi di ba nagpa-press con pa ho yung kahapon sa Malacanang. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. at ang sabi niya hindi magiging merry yung yung Pasko ng mga kawatan ng mga nagnakaw sa taong bayan. So yun po, dami raw makukulong kung sino-sino pa. Tapos tapos nung itanong ho kung anong lagay kay Speaker, sabi ho ni Pangulong Marcos, wala siyang kaso sa ngayon, so hindi pa siya pwedeng kasuhan. So maliwanag ho mga kababayan na eto na ho, yung script ay talagang hihinto lang ho kay Zaldico. So yun na ho mga kababayan ang nangyari. At talagang napakatindi ho nito, no? Ito hong pasabog ni Zaldico. At ang sabi niya, talagang lahat ng kanyang nalalaman ay kanyang sasabihin. So, yun po, no? At yung, di ba, yung pinakahuling pahayag ni VP Sara Duterte, ang sabi niya, pwede niya nang ikulong ang sarili niya, sabi niya kay Pangulong Marcos Jr. At aminin niya na mayroon siyang pagkukulang. Ayon. So, yun ho mga kababayan, at tingnan natin kung saan nahantong itong pinaka matindi ho ito na talagang pagpapasabog, paglalabas ng mga impormasyon ni dating Congressman Zaldico. Hindi raw po siya titigil, lahat po ng kanyang nalaman ay kanyang sasabihin. Kayo ho, sige, mag-comment na po kayo mga kababayan, ano masabi niyo rito sa naging pahayag ni Congressman Zaldico. Sa aking pananaw ho mga kababayan, mabigat ho ito.
Wala akong kawala rito si Pangulo Marcos Jr. Hindi natin alam kung paano niya lalabasan itong problemang ito. Dahil si Saldico na ang sabi, yung sa mga nakaraan si Sergeant Orly Gutesa, pwede pang lusot-lusutan eh. Kung ano-ano, maraming tinapunan ng kung ano-anong mga, di ba, na kesyo peke, yung notaryo, etc. So, hindi raw credible. Ito ho, sinabi na ho mismo ni Saldico. So, tapos na po. Game over na para po ito sa Pangulo. Abangan ho natin kung ano mga susunod na mga pangyayari at kung ano ang magiging hakbang naman ng Pangulo o sagot dito po sa napakatinding revelasyon ni dating Congressman Zaldico. Maraming salamat mga kababayan sa mga bago lang po sa ating channel. Mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.